behold a dream, witness the joy, a magical scene. It's a new place, a kingdom of wonder, where temples smile and rivers thunder. It's a new place, a rising star, a kingdom of wonder, Cambodia. Cambodia is located in the Southeast Asia. It is a country with a rich history and vibrant culture. Known for the majestic Angkor Wat temple complex, Cambodia has a heritage deeply influenced by Hinduism and Buddhism. Its recent history includes overcoming the tragic period of the Khmer Rouge regime, leading to a resilient and culturally diverse nation today. Cambodian cuisine, also known as Khmer cuisine, is a delightful blend of flavors and techniques. It prominently features rice and freshwater fish, often flavored with herbs, spices, and condiments like prahok, which is a fermented fish base, and kroong, a fragrant herb base. Signature dishes include a mok tray, which is a fish steamed in banana leaves with coconut milk, Samlar Korkor, a traditional stew, and Num Ban Kok, a Khmer noodles, and this cuisine emphasizes freshness and balance, creating a unique and enjoyable culinary experience. So today everyone, come with us to make a Num Ban Chok, which is a Cambodian noodles. We were going to make a noodles that is called Koi Tev, which is a meaty and seafoody noodle. While we are buying the ingredients needed, let's have a brief history about Koi Tev. This noodle is much like the Vietnamese pho and Japanese hot pot. The difference is that Vietnamese pho is too beefy and Japanese hot pot focuses on meat and vegetables without noodles. Koi Tev have both beef and shrimp for the beefy and seafoody flavor with some vegetables. It is believed that this dish originated among Chinese immigrants living in Cambodia and later spread to the rest of the country. It is also a popular breakfast meal. Like many Asian soups, there is no one way to prepare this dish. Feel free to experiment with all sorts of add-ins, including meatballs or any leftover meat you may have. This dish sits firmly in the perfect health diet spectrum of paleo since it uses rice noodles. But feel free to use sweet potato noodles or even zucchini noodles instead. First step ay magpakulo tayo ng tubig at once kulo na ang ating tubig ay ilagay natin ang ating rice noodles. Pwedeng tansyahin nyo lang kung gaano karami ang gusto nyong lutuin at pwede nyo pa ulit siyang gamitin sa susunod. Next step, once naluto na ang ating noodles ay saka natin i-drain ang mga tubig. At life hack guys, kung wala kayong strainer, maglagay kayo ng takip ng kaserola at saka nyo i-drain ang tubig para hindi malaglag ang noodles. At after nating madrain ang tubig ng noodles, ay hugasan natin ito gamit ang malamig na tubig o ang tubig na may yelo upang maging malambot ang texture ng ating noodles at hindi siya agad maging soggy kahit lumipas ang oras. And guys, take note, mabilis lang lumambot ang rice noodles kaya kailangan talaga nating itong bantayan para maiahon agad. Once okay na ang ating noodles, ay saka tayo magpakulo ulit ng tubig para sa magiging sabaw ng ating noodles. Habang inaantay natin kumulo ang ating tubig, ay ating hugasan ang ating biniling karne na aming pinagayat sa maliliit na parte. Pwede din kayong gumamit ng pork for other alternatives. Once kumulo na ang ating tubig, ay saka natin ilagay ang ating mga karne at pakuluan ito. Ito nga pala ang mga ingredients na ating gagamitin: sibuyas, beef cubes, calamansi, squid balls or other meatballs, enoki mushroom or toge, crabs, bawang, at shrimp. At habang ating pinapakuluan ang ating beef, ay hiwain natin sa mas maliliit na parte ang ating sibuyas bago ito ilagay sa sabaw para matanggal ang lansa na ibinibigay ng ating karne.
Ilagay natin ang sibuyas sa ating pinapakuloang sabaw at saka tayo ay maglagay din ng garlic powder. Saka natin isunod ang ating iba pang pampalasa katulad ng Knorr beef cube, patis or fish sauce, asin, paminta, liquid seasoning, oyster sauce, at iba pang pampalasa hanggang sa makuha natin ang lasa na gusto natin sa ating sabaw. Once nakuha na natin ang gusto nating lasa ng ating sabaw, ay saka natin ilagay ang ating mga sahog katulad ng squid balls, crab, enoki mushroom, at shrimps. Makikita natin na medyo paluto na rin ang ating karne at mas palambutin pa natin siya. Optional lamang ang paglalagay ng mga sahog na ito katulad nitong mga squid balls, crab, and enoki mushroom. Pwede nating ilagay ay toge or iba pang sahog na meron kayo sa bahay or gusto nyong ilagay sa inyong noodles. Pagkatapos natin ilagay ang lahat ng sahog, ay ating intayin na maluto itong lahat at ating takpan ito. Habang inaantay natin na maluto ng tuluyan ang ating sabaw, ay hugasan natin ang ating napiling gulay, which is lettuce. Pwede din kayong pumili ng ibang dahon na gusto nyong ilagay sa inyong noodles. Pagkatapos maluto ng ating sabaw ay ating i-fry ang mga ginayat na bawang na ilalagay at ihahalo natin sa ating noodles. Ito ang mga lettuce na ating hinugasan at ginayat-gayat sa maliliit na parte. Bukod sa bawang na ihahalo natin sa ating noodles, ay tayo ay magpiga rin ng kalamansi na ihahalo natin sa patis. Sa Cambodia, ang kanilang ginagamit ay lime. Ito ay para makamit ang soury flavor ng noodles. Ito ay nakabukod lamang para maayon natin sa ating panlasa ang ating ilalagay. Dahil naluto na natin ang lahat na ating kakailanganin, ay ating ihain ang ating mga niluto. Take note guys na hindi natin ihahalo ang noodles sa sabaw na ating ginawa at ipe-prepare natin to ng bukod. Katulad ng ginagawa namin dito ay inuna namin ilagay ang noodles sa tasa bago namin ilalagay ang sabaw. Dito ay saka naman natin ilalagay ang sabaw para matansya natin at hindi higupin ng noodles ang sabaw na ating ginawa. Ngayon ay ilagay naman natin ang ating mga sahog na isinama sa sabaw. Again, nasa sa inyo guys kung gusto nyo mag-experiment or maglagay ng ibang sahog na gusto nyo sa inyong noodles. Basta, yung importante ay present ang ating karne, mapa-beef man yan or pork at ang ating shrimp dahil yun ang main focus ng ating dish. Nakikita nyo naman guys na talagang nausok-usok pa ang ating sabaw dahil
Talagang mainit-init pa yan at bagong luto lamang. So, ang flavor na dapat nating makamit sa ating noodles ay both meaty and seafoody flavor plus halo-halong sweetness, saltiness, and sourness. And yung sourness natin is nasa sa atin kung gaano kaasim or hindi kaasim ang ating noodles, kaya bukod nating ilalabas ang ating kalamansi. Ayan, patapos na ang ating plating and let's appreciate the beauty ng aming niluto, guys.